Ay, sa wakas natapos rin. Napabuga ng hangin si Amara nang natapos na siya sa lahat ng gawaing bahay. Nakapaglinis na siya at tapos na rin siyang magluto. Hinihintay na lang niyang dumating ang amo niya. Magtatatlong taon na siya sa Saudi at ngayon lang niya ito makikita. Hi po Sir Maximus. Masiglang bati niya sa kakarating lang na lalaki. Natigilan siya nang makita ang kabuuan nito. Ang pagkakaalam niya ay Pinoy ang amo niya pero hindi ito mukhang Pinoy. Ang gwapo. Wala sa sarili niyang komento. Tutulala ka lang ba dyan? Yung mga gamit ko ayusin mo na. Masungit nitong sabi sa kanya. Dumiretso ka agad ito sa kusina para kumain. Gwapo sana, masungit lang. Iritang sabi ni Amara sa sarili. Binuhat na niya ang maleta at bagahe nitong dala at nilagay sa silid nito. Inayos na niya ang mga gamit ni Maximus. Nang natapos, ay agad niya siyang bumaba. Saktong tapos na rin itong kumain at nasa sala na nakatambay. May kailangan pa po ba kayo, sir? Magalang na tanong niya rito. Wala na. Simpleng sagot lang ni Maximus. Sige po, mauna na po ako. Yumuko si Amara rito at umalis na. Sa ilang taon niyang pagtatrabaho ay hindi siya nagstay sa penthouse ni Maximus dahil nakalagay sa kontrata na bawal iyon, kaya nag-rent siya ng ibang matitirhan na malapit lang din sa penthouse. Maaga siya nagtungo sa penthouse kinabukasan, naglaba at naglinis. Nagluto rin siya para dito. Yan ang araw-araw na routine niya. Minsan ay nasusungitan pa siya ni Maximus. Ano ba? Nakakaritang presensya mo, kanina ka papabalik-balik. Singhat sa kanya ng binata. Umalis si Amara sa paningin ni Maximus, baka itapon pa sa kanya ang laptop na hawak nito. Ang sama ng ugali. Ang sarap-sarap higaan ng kama niya pero parang palagi siyang puyat. Adik yata yun eh. Pagmamaktol ni Amara habang gala ba siya. Napansin niyang umalis si Maximus dahil tahimik na ulit ang penthouse. Naghanda na siya ng pagkain ng amo niya. Nakapaglinis na rin siya. Tinungo niya ang silid nito para ihatid ang mga natuyo ng damit nito. Habang nakatingin sa malaki at malambot na kama ni Maximus ay nakaramdam siya ng antok. Mukhang matagal pa naman siyang babalik. Magpapahinga lang muna ako saglit eh. Lumapit siya sa kama ni Maximus at humiga roon. Pumikit lang siya saglit pero hindi niya napansin ang sariling nakatulog. Nang magising siya ay gabi na. Shit! Napasarap ang tulog ko! Dali-daling inayos ni Amara ang higaan at lumabas. Sir! Malakas niyang sigaw nang makasalubong niya si Maximus pagkabukas niya ng pinto. Oh, bakit gulat na gulat ka? Para ka nakakita ng multo. Kunot noo pang sabi ni Maximus. Wala po sir. Uuwi na po ako. Dali-dali siyang tumakbo paalis doon. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa nangyari. Sana, hindi mapansin ni Maximus na humiga siya sa kama nito. Kung hindi ay baka mawalan pa siya ng trabaho dahil sa katangahan niya. Pagkapasok niya kinabukasan ay kaagad siyang pinapunta ni Maximus sa balcony. Bakit po sir? Kinakabahan niyang tanong rito. Alam na kaya ni Maximus na natulog siya sa kama nito? Mawawalan na kaya siya ng trabaho? Pag-stay ka dito mamayang gabi. May 1,000,000 ka bukas. Sabi nito sa kanya. Po? Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Masungit pa nitong sabi. Tama naman ang narinig niya, di ba? Nag-offer ito ng 1,000,000 para lang magstay siya ngayong gabi. Ayoko nga. Kaagad natanggiin niya rito at niyakap ang sarili. Hindi ito katulad ng iniisip mo, okay? Sir, nagtatrabaho po ako ng maayos. Hindi po ako katulad ng ibang babaeng kilala nyo na nadadala lang sa pera para painitin ang gabi nyo. Ibahin nyo po ako. Kahit na malaki ang 1,000,000 at malaki na ang tulong na yan para sa pamilya ko. Hindi ko po rin ibababa ang sarili ko at ang dignidad ko para lang sa pera. Dalagang Pilipina kaya ako. Pagsagot ni Amara sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Maximus at umiling. Upo ka. Tinuro ni Maximus ang kama nito. Nagdalawang isip pa siya kung susundin pa ang sinabi nito. Nang napansin niya ang seryoso nitong itsura, ay wala rin siyang nagawa kundi ang umupo sa dulo ng kama nito. Feel comfortable. Huwag kang mahiyang umupo sa kama ko. Nakatulog ka na nga dyan eh. Nanlaki ang mata ni Amara sa gulat dahil sa sinabi ni Maximus. Sorry po sir, hindi ko po sinasadyang makatulog sa kama niyo po. Alam kong hindi ito valid reason pero napagod lang po talaga ako.
Patuloy na paliwanag ng dalaga. Dahil sa paghiga mo sa kama ko, ang amoy mo ay nakadikit na sa bedsheet ko. Seryoso pa nitong sabi. Papalitan ko na lang po ang bedsheet. Dali-daling naghanap si Amara ng pampalit sa bedsheet ng kama. Wala akong sinabing tumayo ka. Upo, Amara. Maotoridad na sabi ni Maximus, dahilan kaya bumalik siya sa dati niyang pwesto at umupo roon. I have a favor to ask. Seryoso nakatingin sa kanya si Maximus. Nakatayo ito sa harapan niya habang ang mga kamay nito ay nasa bulsa. Sa loob ng 22 years, ngayon lang ako nakatulog ng mahimbing. Sigurado akong dahil yan sa amoy mo kaya ako nakatulog. Matagal na ako nahihirapang matulog. Tanging sleeping pills lang ang nakakatulong sa akin. Pero habang tumatagal, hindi na yun safe sa kalusugan ko. Hindi ako minom ng sleeping pills kagabi. Ang weird pero bigla akong kumalma nang maamoy kong pabango mo. Wala po akong pabango, sir. Nahihiyang sagot ni Amara. Yun na nga. Hindi ko ma-spray sa kama ko dahil wala kang pabango. Natural scent mo ang nagpatulog sa akin. Tatabi ka lang sa akin sa pagtulog. Hindi kita hawakan. Wala akong gagawing masama sa'yo. Tangi ang amoy mo lang ang kailangan ko. Please, I will pay for you. I really need sleep. Pakiusap sa kanya ni Maximus. Saglitan na tahimik si Amara. Pinag-isipan kung papayag ba siya. Kung mapagkakatiwalaan ba niya ito. Pero mukhang wala naman itong gagawing masama sa kanya at hindi naman ito interesado sa kanya. Kaya pala palagi itong masungit. Kulang pala ito sa tulog. Pero in fairness, ang gwapo pa rin ito kahit kulang na sa tulog. Sige po, pagpayag ni Amara rito. Kailangan niya rin ng pera dahil may mga kapatid siyang pinapaaral sa Pilipinas. Parang nabunutan naman ng tinik si Maximus dahil sa naging sagot niya. Kinagabihan ay inayos na ni Amara ang higaan ng amo niya. Nilagyan niya ng unan ang pagitan nilang dalawa. Ang amoy lang naman ito ang kailangan niya para makatulog. Maaamoy pa rin naman siya kahit na may unan sa pagitan nila. Tama ba itong ginagawa ko? Tanong niya sa sarili. Lumabas naman si Maximus sa banyo. Nakapantulog na damit na ito at humigak agad sa tabi niya. Nang silipin niya ang amo ay mahimbing na itong natutulog, habang siya ay hindi alam kung makakatulog ba siya ng maayos. Kinabukasan ay wala na si Maximus sa tabi niya. Hindi makatulog ng maayos? More than 10 hours nga ang tulog mo. Paninermo ni Amara sa sarili niya. Mas lalo siyang nahiya dahil hindi man lang siya ginising ng amo niya. Mukhang umalis na si Maximus para magtrabaho. Kaya ginawa na rin niya ang tungkulin niya bilang kasambahay nito. Nang matapos siya ay nakapag-video call siya sa pamilya niya sa Pilipinas. Ate! Ate! Masayang salubong sa kanya ng bunso niyang kapatid ni si Angel. Hi po ate! Kumaway naman sa kanya si Kat. Ako naman. Ate! Nasaan na pong sapatos ko? Tanong sa kanya ni Ivan. Sa susunod na buwan pa ako makapagpadala. Dahil kakapadala ko pa lang sa inyo nung isang araw. Nasaan nga pala si Mama? Kamusta na kayo dyan? Ang bahay? Ikaw Kat, kamusta pag-aaral mo sa kolehiyo? Ikaw naman Ivan, graduating ka naman na, di ba? Kailan ang graduation mo? Tanong ni Amara sa mga kapatid niya. Natahimik naman ang mga ito at pinagpasapasahan ng cellphone. Oh, tumawag ka na pala. Kailangan namin ng pera. Naubos kasi sa pangbili ng mga gamit para sa pagpapatayo ng bahay. Sabi naman sa kanya ng ina niyang si Ara. Kailan po ba matatapos ang bahay, Ma? Hindi niyo man lang po pinapakita sa akin yung itsura ng bahay na napatayo niyo po dyan. Nagtatampong sabi ni Amara sa ina. Alam mo namang surprise lang, di ba? Kapag nakauwi ka na rito sa Pilipinas, makikita mo na kung gaano kaganda ang bahay na pinatayo namin. Nakangiting sabi sa kanya ng ina dahilan kaya napangiti rin siya. Kailan ka po uuwi ate? Tanong sa kanya ni Angel. Hindi pa ako uuwi Angel eh. Mag-renew pa ako ng contract dito so tatagal pa ako ng 4 na taon. Sagot ni Amara sa kapatid. Miss na po kita. Nahihiya nitong sabi. Miss ka na rin ni ate. Miss ko na kayong lahat dyan. Sige na, nandito na yung amo ko. Mag-iingat kayo lagi dyan ha. Kumain ng marami para pagka-uwi ko healthy kayo. Bye-bye na, love you. Dali-daling pinatay ni Amara ang tawag nang mapansin ang pagpasok ni Maximus. Idadagdag kong 1 milyon sa sweldo mo. Makukuha mo ito bukas. Salamat po, sir.
Hindi sa nakikialam Pero ibibigay mo ba sa pamilya mo yung pera mo? Wala kang malang tinira para sa sarili mo. Tanong sa kanya ni Maximus. Syempre sir, pamilya ko po yun eh. At saka breadwinner po ako sa pamilya. Kaya responsibility ko pong bigyan sila ng pera. Hindi mo responsibilidad na bigyan sila ng pera. Bakit? Pinanganak ka lang ba para bigyan sila ng pera? Yan lang bang role mo sa buhay nila? Hindi niyo po kasi naiintindihan ang hirap ng pasan namin mga OFW. At breadwinner sa pamilya, sir. Lalo na't mayaman naman na po kayo. Simula nung bata pa po kayo. Kaya hindi niyo po naranasan na maghirap. Mahinahon na sabi ni Amara para hindi mainsulto ang amo niya. Hindi naman ako pinilit ng mama ko na magtrabaho rito sa Saudi at buhayin sila. Nagpresenta po ako. Kasi nga breadwinner ka. Natigilan si Amara sa sinabi ni Maximus. Minsan, naiisip niya na bakit kailangan siya pa. Bakit siya pa ang kailangan maghirap dito sa ibang bansa? Pasan ba talaga nilang mga panganay ang responsibilidad? Baka nga hindi kita naiintindihan. Tumatango-tango nitong sabi at nagtungo na sa silid nito. Nang makuha ni Amara ang pera niya, ay binigay niya lahat sa pamilya niya. Para sa bahay na pinapatayo niya. Para sa kolehiyo ni Ivan at Kat at para sa mga gustong bilhin ni Angel. Ang sarap sa pakiramdam na kaya ko na silang bigyan ng mga bagay na gusto nila. Nakangiting sabi ni Amara sa sarili nang matanggap ng pamilya ang perang pinadala. Bahala na kung konti lang ang natira sa akin. Kaya ko namang pagkasyahin ng perang natitira hanggang sa susunod na sweldo. Para sa pamilya, kakayanin. Dagdag sweldo rin naman ang pagtabi niya kay Maximus kada gabi. Kaya malaki-laki na rin ang maiipon niya at mabibigay sa pamilya. Isang gabi habang katabi si Maximus, mahimbing na ang tulog nilang dalawa. Nagising na lang siya bigla dahil sa sigaw ng katabi niya. Mommy, Daddy, please don't leave me. Huwag niyo po akong iwan. Umiiyak na sabi ni Maximus habang nakapikit na para bang binabangungot ito. Parang batang nawawala si Maximus nang tingnan niya panay ang pag-iling nito. Sir, gumising po kayo. Binabangungot ka po. Panay ang tapik ni Amara kay Maximus para magising ito. Shit! Napaupo si Maximus habang habolang hininga at panay rin ang pagikbi niya. Hindi maipaliwanag ni Amara kung bakit nasasaktan siya nang makita ang pagagulgol ni Maximus. Hinawakan niya ang kamay nito at niyakap. Tahan na po. Malambing niyang pagpapatahan dito. Mahigpit siyang niyakap ni Maximus at mas lalong umiyak sa bisig niya. Nanatili siyang tahimik habang kayakap ito. Wala man siyang alam sa tunay na pinagdadaanan ni Maximus, alam niya kung gaano kabigat ang daladala nitong hindi masabi sa iba. Inalis ni Amara ang mga unan sa pagitan nilang dalawa. Humiga sila habang hindi pa rin inaalis ang pagyakap ni Maximus sa kanya. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin si Maximus. Pagkagising niya kinabukasan ay umakto siyang walang nangyari. Nagluto na siya ng breakfast ni Maximus, sa kanya tinuloy ang paglalaba. Napapansin niya ang pagtingin nito sa kanya, ngunit umakto siyang walang alam. Yung kagabi. Anong kagabi? Takang tanong ni Amara. Napakurap pa si Maximus. Hindi makapaniwala sa sinabi niya bago ito umiling. Wala, never mind. Tumalikod ito sa kanya. Napangiti siya at natulog na lang din. Simula noon ay walang nagsalita sa kanilang dalawa sa nangyari sa gabing yun. Hanggang sa natapos na rin ang isang buwan ni Maximus sa Saudi at kailangan na nitong bumalik sa Pilipinas dahil sa business nito. Tinulungan na rin niya si Maximus sa pag-iimpake. Paano ba yan, sir? Mahihirapan ka na ulit matulog? Biro pa ni Amara dito. Sino nagsabi sa'yo mahihirapan ulit ako? Sasama ka sa akin pauwi sa Pilipinas. I already booked your ticket. Mag-impake ka na rin. Seryoso pang sabi ni Maximus. Sir? Hindi, sir. Bakit ako sasama sa'yo? Hindi mo ba namimiss ang pamilya mo? Tanong nito sa kanya. Namimiss po. Sobrang namimiss na ni Amara ang pamilya niya, lalo na ang mga kapatid niya sa Pilipinas. Kamusta na kaya ang mga ito? Nahihirapan ba sa pag-aaral? May nambubuli ba? Parati niyang iniisip ang safety ng pamilya niya. Ayaw mo sa Pilipinas na magtrabaho. Malapit ka lang sa pamilya mo pero pareho pa rin ang sweldo mo rito sa Pilipinas. Sa bahay ko, doon ka magiging kasambahay. At patuloy pa rin yung deal natin. Saglit siyang natahimik. Pinag-isipan ang magiging desisyon niya. Maganda ang offer nito.
Malapit lang siya sa pamilya niya. Hindi na niya mamimiss ang mga ito. Hindi kalaunay pumayag din siya. Wala namang mawawala sa kanya kung sasama siya rito pabalik ng Pilipinas. 11 hours din ang flight nila hanggang sa nakarating sila sa Pilipinas. Nang makarating na rin sila sa airport, ay humarap sa kanya si Maximus. Sa iyong araw na to, bisitahin mong pamilya mong 3 taon mo ring hindi nakita. Talaga po, sir. Salamat po. Dahil sa sobrang tuwa, ay hindi niya napigilan ang pagyakap kay Maximus. Hala, sorry po. No, it's fine. Tumalikod na rin ito at umalis. Naghanap siya ng bus pa uwi sa bayan nila. Mahaba-haba ang oras na biniyahin niya. Kaya gabi na nang nakarating siya. Ang laki ng pinagbago. Ang daming nagbago sa 3 taon na wala siya. Amara, ikaw na ba yan? Koy, ganda mo na. Salubong sa kanya ng mga kapitbahay nila. Salamat po. Pupuntahin niyo pong mga anak niyo sa bahay. May dala po akong tsokolate. Nakangiting sabi ni Amara rito. O sige, sabihan ko ang mga bata. Dumiretso na si Amara sa bahay nila. Natigilan siya habang nakaharap sa sira-sirang bahay. Sa laki ng perang naipadala niya ay wala man lang naayos. Wala man lang nagbago. Mas lalo lang nasira ang bahay nila. Baka hindi ito. Baka lumipat sila. Pagkumbinsi ni Amara sa sarili. Ate Amara? Takang tanong sa kanya ni Kat. Ate, ikaw nga. Mabilis na tumakbo ang 3 niyang kapatid sa kanya at niyakap siya. Napangiti siya nang maramdaman ulit sa bisig niya ang mga kapatid. Ang lalaki niyo na. Dalagang-dalaga ka na, Kat. Aba, itong si Ivan binatang-binata na. Parang may jowa na to. Ang cute-cute pa rin ang angel ko. Malambing niyang sabi sa mga kapatid. Nasaan na pala si Mama? Saan kayo nakatira? Lumipat pala kayo, hindi man lang kayo nagsasabi. Dito po kami nakatira. Masiglang pagsagot ni Angel at tinuro ang luma nilang bahay. Paano yan ang bahay natin? Nasaan ang mga pinadala ko? Takang tanong ni Amara. Sa loob tayo mag-usap, ate. Mahinahon na sabi ni Ivan. Dinala nito ang mga bagaheng dala niya at pumasok sila sa loob. Nilibot ni Amara ang tingin sa loob ng bahay nila. Sobrang gulo nito. Sira-sira na ang mga upuan. Ang mesa nilang may butas. Nawala rin ang mga cabinet, kaya ang mga damit nila ay nagkalat sa gilid. Ano nangyari rito? Nakahanap po si Mama ng isang lalaki makakasama, ate. Dahil po sa kanya, kaya na-addict na si Mama sa inom at sugal. Sarado na po ang tenga ni Mama. Ayaw na po niya makinig sa amin. Sagot sa kanya ni Ivan. Nandito ka na pala. Akala ko magtatagal ka pa sa Saudi. Hinihingal na sabi sa kanya ng ina niya na kakarating lang. Hindi niya pinansin ng ina at tumingin sa bunso nilang kapatid. Magtungo ka muna sa bahay ng kaibigan mo, Angel. Kukunin ka lang doon ni Kuya. Mamaya. Magdala ka rin ng chocolates. Bigay mo sa mga kaibigan mo. Pagkapaalis ni Amara kay Angel para hindi nito marinig ang lahat ng usapan. Sige na. Kukunin kita ron mamaya. Dahil sa sinabi ni Ivan ay umalis si Angel dala ang mga chocolates. Ate, patawad po. Nahihiyang paghingi ng mga ito ng paumanhin. Sinubukan po namin kausapin si Mama para po bumili ng mga materyales para sa bahay. Pero ayaw niya po makinig eh. Panay po ang sabi niya na magpapadala ka pa naman po kaya makakabili pa po kami ng materyales. Pero ilang taon na po nagdaan wala pa po kaming nabibili, ate. Tumahimik ka, Kat. Sinungaling ka. Nakinabang ka rin naman sa pera ng ate mo. Sigaw pa sa kanila ng ina nila. Ayos lang. Yung pag-aaral nyo, yun ang mahalaga. Kamusta? Last year po, pinatigil kami ni Mama sa pag-aaral. Sagot naman ni Ivan. Bakit? Kunot noon niyang tanong rito. Lulong po sa utang si Mama, ate. Kulang pa po yung perang pinapadala nyo pambayad sa utang niya. Kaya pinatigil niya muna kami sa pag-aaral. Sagot naman ni Kat. Kay dami-dami niyo rito. Wala man lang nagsabi sa akin ng totoo. Hindi makapaniwalang tanong ni Amara sa lahat ng tao sa bahay. Manaman, nagkanda hirap-hirap ako sa Saudi para mabigyan kayo ng magandang buhay dito. Tapos wala man lang ako makikitang magandang bahay. Kahit na maayos na bahay man lang. Wala akong makikitang ni isang diploma sa mga pinapaaral ko. Hindi po madali magtrabaho sa ibang bansa. Tiniis ko lahat ng pangungulila ko sa inyo.
Sinakripisyo ko pati pag-aaral ko para kahit man lang may makapagtapos sa mga kapatid ko. Hindi po ko sanay na mamuhay na ako lang mag-isa, Ma. Pero tiniis ko lang lahat ng iyon para sa inyo. Konting respeto naman po para sa akin. Sa mga pinaghirapan ko. Ah, ganon. Kinukwento mo lahat ng naitulong mo. Aba, ang kapal naman ng mukha mo. Wala kang utang na loob. Malakas na sigaw sa kanya ng ina niya. Hindi ko po kinukwento ang mga binibigay ko sa inyo, Ma. Ginusto ko po ang mga yun. Gusto kong bigyan kayo ng magandang buhay. Gusto ko mapag-aral ang mga kapatid ko. Bahala na ako basta sila makapagtapos lang. Mas maiintindihan ko pa sana kung hindi niyo ipagawa ang bahay basta ipinagpatuloy niyo lang yung pag-aaral ng mga kapatid ko. At Ma, wala po akong utang sa inyo. Matigas na sabi niya sa ina. Pasensya na po pero wala po akong utang sa inyo. Pinalaki kita. Binuhay kita. Hindi ko iniling na buhayin niyo ako. Responsibilidad mo bilang ina palakahin ako at buhayin ang mga anak mo. Napailing na lang si Amara sa disappointment. Pasensya na, pero hindi ko na kayo kayang suportahan financially. Kinuha ni Amara ang mga bagahe niya at umalis doon. Wala na siyang oras para hanapin ang address na binigay sa kanya ni Maximus, kaya sa hotel na lang siya nagpalipas ng gabi. Hindi niya mapigilan ng maiyak sa sobrang sakit ng nararamdaman ng puso niya. Hindi ito tungkol sa pera kundi sa tiwala ko na sinira nila. Bulong ni Amara sa sarili. Binigay ko sa kanilang lahat. Ni wala man lang ako tinira para sa sarili ko. Nagpakahirap ako sa Saudi para bigyan sila ng magandang buhay. Akala ko, ako na yung magpuputol ng kahirapan ng cycle sa amin. Akala ko hindi na kami maghihirap. Ngunit mas lalo lang kaming humirap. Napakawalang kwento ko. Nakatulog na lamang si Amara sa pag-iyak, kaya hindi na niya napansin na tanghali na nang magising siya. Dali-dali na siyang umalis doon dahil late na siya sa trabaho niya. Mas lalo siyang na-late dahil hinanapan niya ang village kung saan nakatira si Maximus. Kaya pagkarating niya ay hindi na niya naabutan si Maximus dahil nasa work na ito. Sinalubong naman siya ng dalawang kasambahay. Alauna na. First day mo sa trabaho, late ka. Pasok ka sa loob. Mataray na sabi sa kanya ng isang matandang babae na nauna nang pumasok. Nakangiti naman sa kanya ang isang babae na kaedaran lang niya. Ako si Maria. Pasensyahan mo na si Manang menopausal lang. Biro pa sa kanya ni Maria. Tara sa loob, tulungan kita sa mga gamit mo. Salamat. Pagpapasalamat niya dito nang kinuha nito ang iba niyang bagahe. Kanina pa siya nabibigitan doon. Yang si Manang siyang matagal na rito. Siya nagpalaki kay Sir Maximus kaya alam mo nang mataas-taas ang ranggo niya sa bahay na to. At saka mag-iingat ka kay Sir Sobrang sungit niyan. Ayaw niyang pinapakailaman ng mga gamit niya. Ayaw niyang lumalapit tayo sa kanya. Gusto niya palagi may distansya. Nga pala, balita ko OFW ka raw sa Saudi. Ikaw ang katulong ni Sir sa penthouse niya. Mabuti na lang talaga't mas pinili mo rito sa Pilipinas para hindi mo na kailangan pang malayo sa pamilya mo. Pagdadal sa kanya ni Maria, tinur siya sa malaking bahay ni Maximus. Madilim na rin ang makauwi si Maximus sa bahay nito. Napako agad ang tingin ni Maximus sa kanya pagkarating nito. Makakauwi na kayo. Malamig na sabi ni Maximus. Tara na. Hinila naman siya ni Maria para umalis na roon. Mag-iwan ka, Amara. Dahil sa sinabi ni Maximus ay kaagad napabitaw sa kanya si Maria at nauna nang umalis na parabang sobrang laki ng takot nito kay Maximus. May kailangan ka pa, Maximus? Tanong pa ni Manang. Wala na po, Manang. Makakauwi ka na rin po. Dahil sa sinabi ni Maximus ay napatingin sa kanya si Manang na puno ng panunuri. Wala rin itong nagawa kundi ang umalis. Nang maiwan siya ay kaagad siyang lumapit kay Maximus at tinulungan itong hubarin ang suot na suit. Nagsumusakan si Manang. 1 PM ka na raw nakarating dito. Nag-adjust ka ba ulit dito sa Pilipinas? Pasensya na po. Matagal lang po ako nagising. Sagot niya rito. Hindi ka pa nagsinungaling Mukhang nag-enjoy ka sa inyo dahil matagal ka nagising. Tikwentuhan ba kayo ng mga kapatid mo? Kamusta ang feeling na makasabay ulit sila sa pagkain?
Biglang naalala ni Amara ang nangyari kahapon. Hindi naging maganda ang pagkikita nila ulit ng pamilya niya. Nang makapansin ni Maximus ang pagbabago ng mood niya, ay tumahimik na ito. May nangyari bang hindi maganda sa pagbabalik mo? Naramdaman niya ulit ang sakit at pagtataksil ng mga ito sa kanya. Napansin ni Maximus ang panginginig sa kamay niya habang tinatanggal ang necktie nito. Hinawakan ni Maximus ang kamay niya para mapakalma siya. Ngunit naiyak lang siya sa ginawa nito. Hindi na niya napagilan pa ang pinipigilan niyang luha. Sa dami ng perang binigay ko sa kanila, walang naayos sa bahay namin. Wala nakapagtapos sa mga kapatid ko. Wala man lang nagsabi sa akin ng totoo na naaadik sa inom at sugal ang mama ko. Naubos lahat ng gamit sa bahay dahil pinambayad sa mga utang ni mama. Kulang na kulang pa nga ang mga binibigay ko sa kanila. Kaya minsan nahihirapan sila sa pagkain. Useless lang lahat ng pinaghirapan ko sa ibang bansa para mabigyan sila ng magandang buhay. Lahat ng mga pangungilang naramdaman ko, parang wala lang sa kanila. Pagsumbong niya kay Maximus, nanatili itong tahimik habang nakikinig sa kanya. Hindi niya kailangan ng advice o panghusga ng iba sa pamilya niya. Kailangan niya ng taong makikinig sa kanya at nagpapasalamat siyang iyon ang ginagawa ni Maximus sa kanya ngayon. Tanggap ko naman kung mag-asawa ulit si mama. Pero sana naman yung matino. Kaya tinutino ng papa namin tapos ipinalit lang niya isang sugarol. Dahil sa kanya, kaya nakilala ni mama ang mundo ng pagsusugal. Hindi nga siya sinasaktan ng mga kapatid ko, pero inalipin naman niya. Nang nailabas na niya ang lahat ay tila gumaan ang pakiramdam niya. Thank you. Pasensya na. Kain na tayo. Nakangiti nitong tanong sa kanya. Napangiti si Amara nang mapansing madalas na ang pagngiti ni Maximus. Sir, pwedeng isikret lang natin ang pagtulong ko rito. Baka kasi anong isipin nila Mahinang sabi ni Amara. Sumang-ayon naman sa kanya si Maximus. Sabay silang kumain pagkatapos ay naisipan ng matulog. Kinabukasan ay nagulat pa si Manang nang makita siyang mas maaga pa rito. Kahit na sa totoo ay mas sa bahay lang naman niya kahapon pa. Para po hindi na mapagalitan, biro ni Amara rito. Mabuti naman at natuto ka na. Huwag ka na ulit magpalit. Mataray pang sabi ng matanda. Walang araw na hindi siya tinatarayan ni Manang. Mas nahihirapan pa siyang pakisamahan ang matanda kaysa ang pakisamahan si Maximus. Morning. Masiglang bati ni Maximus sa kanilang lahat. Nagulat pa ang mga kasamahan nila dahil good mood ito. Walang araw yata na hindi masaya si Maximus dahil sakto ito sa tulog. Masaya si Amara dahil may ambag siya kaya hindi na masungit ang boss nila. Simula talaga nang bumalik si Sir sa Pilipinas, ang laki na ng pinagbago niya. Maswerte ka hindi mo naabutan yung side niya na sobrang sumungit. Pagkukwento sa kanya ni Maria. Yung bang kada galaway singhal? Biro pa ni Amara. Kaagad namang sumang-ayon si Maria kaya nagtawanan silang dalawa. Nagpatuloy ang pagtulog niya sa silid ni Maximus. Sa ilang buwan na niyang pananatili roon ay wala pa namang nakakahuli sa kanya. Nagising kinabukasan si Amara na nauna na si Manang sa kanya. Maximus, wala ka bang work ngayon? Kumakatok na tanong ni Manang. Nanlaki ang mata niya at kagad nagtago sa CR. Nagulat pa si Maximus sa ginawa niya. Lumabas si Maximus sa banyo at binuksan ang pinto. Mamaya pa po, Manang. Sagot ng binata. O sige, hindi mo ba nakita si Amara? Ang batang yun talaga, late na naman. Rinig pa niyang reklamo ni Manang at umalis. Napatingin naman sa kanya si Maximus at natawa. Malalagot ka na naman sa kanya. Napanguso si Amara at naghanda na sa paglabas. Sinigurado niyang wala makakakita sa kanyang paglabas sa silid ni Maximus. Saka siya umaktong kakarating lang. Mabuti na lang at walang nakapansin sa kanya. Pinapatawag tayo ni Sir. Bulong sa kanya ni Maria. Napahawak si Amara sa tenga niya dahil sa kiliti. Ang hilig mo talagang bumulong. May kiliti ako sa tenga. Natatawa niyang sabi rito. Sorry, nasanay lang. Si Manang kasi ayaw nang masyadong maingay sa bahay. Lalo na sa tuwing nagtatrabaho. Sagot ni Maria. Bakit nga pala tayo pinapatawag? Hindi ko rin alam Kibit balikat na sagot sa kanya ni Maria.
Pagkarating nila sa sala ay mas nauna pa si Manang doon. Kumpleto na kayong lahat so sasabihin ko ng pakay ko. Hindi ba walang stay-in rito sa inyo? Lalo na si Manang umuwi kada gabi. Napansin ko lang na kailangan ko rin ng katulong kada gabi. Wala akong matatawag sa tuwing may importanteng iuutos. Tanging isa lang. Ayoko na masyadong marami. At ikaw yun, Amara. Nagpunta kaagad ang tingin ni Maria at Manang kay Amara. Wow, good luck! Sana hindi ka masungitan kada gabi. Bulong pa sa kanya ni Maria. Thank God ligtas ako. Bakit siya? Biglang tanong ni Manang. Kailangan ba may rason? Patanong na sagot naman ni Maximus. Bakit nga? Bakit hindi ako? Hindi ba ayaw mong mga ibang tao, lalo na't babae, sa bahay mo kada gabi? Bakit nagbago na yata ang gusto mo? Patuloy pang tanong ni Manang. Manang, ayaw na po kitang guluhin. Mahinahon na sagot ni Maximus. Bakit? Dahil matanda na ako kaya hindi mo na ako kailangan. Sarcastic pa nitong tanong at umalis. Ay, may ganun? Nag-walk out? Bulong sa kanya ni Maria. Pinanlakihan niya lang ito ng mata para tumahimik. Nagpigil naman ito ng tawa at bumalik na sa kusina para maglinis. Ayusin mo yung mood ni Manang. Kami tatarayan yan mamaya. Mahinang sabi ni Amara kay Maximus at bumalik na sa trabaho. Hindi nga nagkamali si Amara. Sila ang pinag-initan ni Manang. Lalong-lalo na siya. Hanggang sa umalis na rin si Manang para umuwi. Good luck, balitaan mo ko. Pangaasar pa sa kanya ni Maria bago umalis na rin kasabay ni Manang. Nang umalis na ang dalawa, ay lumapit siya kay Maximus. Bakit mo naman yun sinabi na dito na ako manatili? Tanong ni Amara. Para hindi mo na kailangan magtago mula sa kanila. Magpasalamat ka na lang dahil sa pagkapagaan ko ng pagtatago mo. Sagot ni Maximus. Hindi mo pinag-answer. Mas pinabigat mo. Hanggang kailan kaya magsasawa si Manang na manermon sa akin? Konting mali lang sinisigawan agad ako eh. Konting late lang patay agad ako sa kanya. Mahinang sabi ni Amara. Dati kasi hindi ako nakisalamuha sa mga kasambahay ko rito sa bahay. Tanging si Manang lang ang kinakausap ko. Siya nag-take charge sa lahat ng mga gawain sa bahay. Lalo na sa kasambahay na si Maria. Minsan naman nasusungitan ko sila. Lalo na't wala akong maayos sa tulog dati. Gumaan yung pakiramdam ko sa totoo lang ngayon na mas maayos ng pagtulog ko. Well, thanks to you. Pero maniwala ka, mabait yung si Manang. Hindi mo na mapipigilan ang bibig niyang kumuda, kaya masanay ka na dyan. Pero mabait yan. Pangungumbinsi sa kanya ni Maximus. Sabi nila, si Manang daw yung nag-alaga sa'yo simula nung bata ka pa. Oo, siyang kinalakihan ko, nanay. Tanging sagot ni Maximus. Kaya pala kilalang kilala ni Manang si Maximus, na para bang wala silang sekretong dalawa. Pero bakit ba ganun makareact si Manang? She just wants to protect me. Patuwang sagot sa kanya ni Maximus. Protect you from what? From me? Aanin kita. May mapapala ba ako? Natawa na lamang sa kanya si Maximus. Madalas na yung pagtawa mo last na yan. Biro pa niya rito dahilan para mas lalo itong natawa. Nababadtrip pa rin siya. Siya tuloy ang pinag-initan ni Manang. Palagi na lang. Ang sakit pa naman sa tenga na manermon ang mga matatanda. Naging magkaibigan silang dalawa ni Maximus. Mas nakilala niya ang amo dahil sa pagtulog nila sa iisang kama. Tulad ng pinangako nito sa kanya, ay wala itong ginawang kabastusan. Baka nga siya pa ang may gawin. Hindi naman talaga ito masungit, kulang lang sa tulog. Hindi na rin ito masyadong binabangungot. Dumating ang death anniversary ng papa ni Amara. Ngayon niya lang ulit madadalaw ang puntod ng papa niya dahil ilang taon siya nagtrabaho sa Saudi. Nag-day off muna siya at pinayagan naman siya ni Maximus. Bago siya pumunta sa sementeryo ay pinuntahan niya ang mga kapatid. Baka nakakalimutan yung 22nd death anniversary ni Papa. Tanong ni Amara sa mga kapatid niya. Di papunta na nga kami ron eh. Ang tagal magbihis ni Angel kaya. Sumbong sa kanya ni Kat. Sige na, mag-ayos na kayo. Ako nang bahala kay Angel. Si Mama nga pala ate. Hindi natapos ang sasabihin ni Ivan nang nginitian niya ito. Tayo lang ang pupunta. Mukhang walang balak pumunta si Mama. Sagot ni Amara at binihisan na si Angel. Hindi sila magkapatid sa ama ni Angel.
Nabalitaan na lang nila dati na umuwing buntis ang mama niya na hindi man lang alam kung sino ang ama ng bata. Blessing para sa kanila si Angel. Mahal na mahal pa rin nila ito. Nang natapos sila ay nakasalubong pa nila ang ina nilang si Ara. Hindi pinansin ni Amara ang ina niya at tumiretso sila paalis. Bakit may bulaklak na dito? Tanong ni Amara nang mapansin na may bulaklak na sa puntod ng ama niya. Hanggang ngayon, patuloy pa rin yung misteryosong tao na nagbibigay ng bulaklak kay Papa. Kada death anniversary niya. Oo ate, minsan nga sobrang daming bulaklak kada punta namin dito eh. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa kanila kung sino ang taong naglalagay ng bulaklak sa puntod ng papa nila. Hi pa, ngayon lang ulit nakabalik dito ang pinakamaganda mong anak. Masiglang bati ni Amara. Hala, kapal ni ate. Reklamo pa ni Kat na tinawanan lang nila. Nilapag na nila ang mga pagkain dahil balak nilang magpiknik kasama ang papa nila. Sobrang hirap ng buhay namin, Papa. Pahinto-hintong pag-aaral sina Ivan at Kat dahil hindi afford ni Mamang pagpapaaral sa kanila. Nag-part-time rin ako dun pero hindi pa rin yun sapat para sa mapaaral ko sila. Kaya nag-ibang bansa ako. Pagkukwento ni Amara sa lapida ng papa niya. Papa Jaime, minsan napapaisip po kami. What if hindi ka nawala? Hindi sana ganito yung hirap ng buhay namin ngayon. Dagdag pa ni Kat. Pero ang mahalaga, kompleto tayo. Itutuloy niyong dalawa ni Ivan ang pag-aaral ninyo. Personal kayo sa akin na hihingi ng pera at hindi nadadaan kay Mama. Papatapusin ko kayo ng pag-aaral. Pangako ni ate yan. Niyakap ni Amara ang mga kapatid niya. Gusto niyang bigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. Hindi dahil obligasyon niya iyon dahil panganay siya, kundi gusto niyang magkaroon ng magandang trabaho ang mga kapatid niya. Nagkwentuhan pa sila roon nang kailangan na nilang umuwi. Nakatanggap naman ng text si Amara galing kay Maria. Birthday pala ni Maximus, di man niya lang sinabi. Sabi ni Amara sa isip niya, binalita kasi sa kanya ni Maria na karawan ng amo nila. Hinatid muna niya ang mga kapatid sa kanila bago siya bumili ng cake para kay Maximus. Day off din ni Manang kaya tanging si Maria lang ang nasa bahay. Hala, seryoso ka? Ngayon na magsiselebrate si Sir ng birthday niya kapag tinuloy mo ang plano mo. Ang weird niya, Amara eh. Palagi na lang hindi sineselebrate ni Sir Maximus ang birthday niya. Tapos, palaging day off din ni Manang. Tanging ako lang ang mag-isang naiiwan dito para gawin ang trabaho ko. Pagkukwento sa kanya ni Maria. Basta, tulungan mo akong maghanda ah. Excited niyang sabi rito. Tinulungan siya ni Maria na maghanda para sa birthday ni Maximus. Hinintay nilang dumating ang amo nila. Hindi na ako makapaghintay sa reaksyon ni Sir Maximus. Excited na sabi sa kanya ni Maria. Napangiti lang siya rito. Kaagad na inayos nila lahat ng marinig ang tunog sa sasakyan ni Maximus. Ilang saglit lang ay pumasok na rin ito sa loob. Happy birthday, Sir Maximus! Sabay nilang sigaw ni Maria. Napatigil ang binata at kaagad na lumapit sa pwesto nila. Kaagad na nawala ang ngiti ni Amara nang mapansin na wala sa mood ang amo nila. Ano to? Kunot noong tanong ni Maximus nang makita ang maraming pagkain sa mesa. May konting balloons at cake. Sabing ano to? Malakas nitong sigaw. Kita niyang natatakot si Maria kaya nagtago ito sa likuran niya. Sino nagsabi sa inyo na mag-celebrate ngayong araw ha? Sino? Sinipa ni Maximus ang upuan at tinapon ng lahat ng pagkain na nasa mesa. Pati na rin ng cake. Pinutok pa nito ang mga balon. Sir Maximus! Sigaw ni Amara sa pangalan nito para pakalmahin. Ikaw ang nagpasimuno nito. Hindi dahil nakakausap mo ko ng walang ilangan, ay may karapatan ka ng pakialaman ng buhay ko. Tandaan mo, katulong ka lang. Parang kinukurot ang puso niya dahil sa sinabi nito. Oo nga pala, katulong lang pala siya nito. Binabayaran lang nito ang serbisyo niya. Linisin yung mga kalat na yan. Malakas nitong sinipa ulit ang isang upuan bago nagtungo sa silid nito. Umiiyak na si Maria sa likod niya. Kahit na gusto niyang maiyak ay hindi na lang niya ginawa at niyakap ang kasama. Hindi na dapat tayo nakailam eh. Umiiyak na reklamo nito. Pasensya ka na ha. Nadamay kita. Kasalanan ko naman eh. Kung hindi ko sana sinabi sa iyo na birthday ni Sir Maximus, hindi mo sana maiisipan na i-celebrate ang kaarawan yun. Nagsising sabi ni Maria. Linisin na natin ang kalat. Mahinang sabi niya rito.
Tumango naman si Maria at nagsimula na silang dalawa na linisin ang kalat na ginawa ni Maximus. Ano nangyari rito? Takang tanong sa kanila ni Manang nang makita ang kalat sa buong dining room. Akala ko po day off niyo po ngayong araw. Bakit po kayo nandito? Takang tanong ni Amara. Ayaw niyang dumagdag pa si Manang sa paninermon. Sapat na ang galit at paninigaw ni Maximus sa kanila. May naiwan ako rito kaya binalikan ko. Teka, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Ano nangyari rito? Bakit ang kalat? Sinubukan po namin mag-celebrate ng birthday ni Sir Maximus, Manang. Pero nagalit po siya nang makitang hinanda namin. Nahihiyang pag-amin ni Maria. Hay nako, hindi niyo pa lubos na kilala ang batang yan. Oo, kaarawan niya ngayon. Pero ngayon din ang 22nd death anniversary ng mga magulang niya. Ayaw niyang i-celebrate ang birthday niya dahil pakiramdam niya ay binabastos niya ang pagkawala ng magulang at nagdidiwang siya sa araw na namatay ang mga ito. Sa susunod na may gawin ulit kayo para kay Maximus, itanong niyo sa akin. Hindi yung padalos-dalos kayong dalawa. Linisin niyo na mga kalat at huwag kayong mag-alala dahil kakalma rin ang batang yan bukas. Mahinahon na paliwanag sa kanila ni Manang. And now she feels bad. Nagmamagaling kasi siya. Hindi alam ang totoong kwento. Umuwi na rin si Maria pagkatapos nilang maglinis dalawa. Hindi handa naman ni Amara ang sarili at nagtungo sa silid ni Maximus. Masama ang tingin nito sa kanya. Kailangan niya pa rin tumabi rito dahil binayaran pa rin siya nito. Inintindi niya na lamang si Maximus dahil sobrang laki ng kasalanan niya rito. Nakatalikod ito sa kanya, kaya tumalikod na rin siya sa gawin nito at sinubukang matulog. Sa lalim ng gabi ay nagising siya dahil sa sobrang likot ng katabi niya. Nakapikit ito pero umiiyak at tila hindi makagalaw sa hinihigaan. Kasalanan ko lahat. Oo, kasalanan ko lahat. Patuloy na pagsigaw ni Maximus. Kaagad siyang umupo at niyugyug si Maximus para magising at hindi rin nagtagal ay nagising ito. Habol ang hininga at pinagpapawisan kahit na sobrang lamig naman sa loob ng silid nito. Kukuha lang ako ng tubig, sir, ha? Ang akmang aalis na sana siya nang hawakan ni Maximus ang kamay niya para pigilan siya. Huwag kang umalis. Please. Babalik din naman po ako kagad. Kukuha lang po ako ng tubig. Mahinahon niyang paliwanag dito. Ngunit paulit-ulit lamang itong umiiling. Oo na. Hindi na ako aalis. Dito lang ako. Tila kumalma naman si Maximus nang marinig ang sinabi niya. Habol pa rin ito ang hininga at pilit kinakalma ang sarili. Tulog po tayo ulit. Ayoko na. Panaginipan ko lang ulit yun. Ayoko nang matulog. Mariing pagtanggi ni Maximus. Kahit anong pagngungumbinsi niya sa amo ay ayaw pa rin itong makinig. Kaya wala siyang magawa kundi hayaan ito. Nagtungo sila sa balcony para magpahangin at makita ang mga bituin na nasa langit. Dahil ayaw pang matulog ni Maximus ay wala siyang magawa kundi ang sabayan ito. Nanatili siyang tahimik sa tabi ng amo niya. Wala siyang ginawang ingay para hindi ito mainis sa kanya. Thank you. Wala po yun. Nakangiti niyang sabi. Sorry dahil sinira kong effort niyo. Wala ka pong kasalanan. Kami nga po yung dapat mag-sorry sa iyo kasi nagmamagaling po kami. Kahit na hindi namin alam na ayaw niyo pala mag-celebrate ng birthday niyo po. Pasensya na po. Paghingi niya ng paumanhin dito. I just don't feel like it. Simula nung namatay ang mga magulang ko, ayoko na mag-celebrate ng birthday. Isa pa sa dahilan ay sa araw ng kaarawan ko sila namatay. At kasalanan ko pa. Mahina nitong sabi. Nanatiling tahimik si Amara. Nanatiling nakinig sa mga kinakwento sa kanya ni Maximus. Balita ko, 22nd death anniversary ng mga magulang mo. Yeah, I was 10 years old nang namatay sila. Thankful ako kay Manang kasi hindi niya ako iniwan ng mga araw na ako lang mag-isa. Namatay ang mga magulang ko dahil sa akin. Kung hindi ko lang sana sila kinulit na bilhin yung gaming set, hindi sana nangyaring aksidente. Kung sana naniwala ako kay daddy na bukas na niya ibibigay ang hinihingi ko, di sana walang aksidente. Kung hindi lang sana ako naging makulit, habang nasa biyahe kami, hindi sana nangyaring aksidente. Napatigil si Maximus sa pagsasalita nang hawakan niya ang kamay nito. Makinig ka sa akin, sir. Wala ka pong kasalanan sa nangyaring aksidenteng yun. At saka bata ka pa nun. Normal lang sa mga bata na maging makulit.
at gusto nila na masusunod yung mga gusto nila. Hindi mo dapat sinisisi ang sarili mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Mahinahon na paliwanag ni Amara kay Maximus ang lahat para maintindihan nito na wala itong kasalanan. Kaya ka ba binabangungot? Kaya hindi ka makatulog ng maayos dahil sinisisi mo ang sarili mo sa mga bagay na wala ka namang kasalanan? Sinubukan ko, Amara. Sinubukan kong magsisiyo ng sarili ko sa pagkamatay nila. Pero mas lalo lang lumala ang lahat. Hindi na ako makatulog kakaisip sa itsura nila sa araw na yun. Ang dugo nila sa kamay ko. Mahigpit na niyakap ni Amara si Maximus. Natahimik ito at hindi napigilan ang sariling umiyak. Gusto ko sabihin sa sarili ko na wala akong kasalanan. Ngunit ayaw tanggapin ng utak ko. Dahil alam ko may kasalanan ako. Alam ko ang kasalanan ko lahat ng yun. Napaiyak na lamang si Amara kasabay ni Maximus. Hindi niya labos maisip na ang batang si Maximus ay sinisisi ang sarili sa aksidenteng hindi naman ito kasalanan. 22 years nitong hindi sinelebrate ang birthday dahil pakiramdam ni Maximus ay nagdidiwang ito sa araw ng katamatayan ng mga magulang nito. Wala siyang ibang masabi at magawa kundi ang ngayakapin ang binata. Hindi niya alam kung anong gagawin para kumbinsahin itong wala itong kasalanan sa nangyaring aksidente. Ngunit naisip ni Amara na ang tanging makakatulong kay Maximus ay ang sarili nito. Mas lalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dahil may nadamay sa aksidente. Isang taxi driver. May pamilya siya. Hindi ko maharap ang mga anak niya dahil baka mas lalo ko lang hindi mapatawad ang sarili ko. Kapag narinig ko mismo sa kanila, ang salitang kasalanan ko nangyari. Natigilan si Amara nang marinig ang sinabi nito. Taxi driver. Hindi kaya ang tinutukoy nito ay ang kanyang ama na si Jaime na namatay sa isang aksidente? Magdasal po tayo. Palagi po natin silang ipagdasal. Pagpapagaan niya sa pakiramdam nito. Pareho silang hindi natulog sa gabing yun, kaya pareho silang puyat. Pinaalis ni Maximus ang lahat ng tao sa bahay pati si Manang. Kaya buong araw silang natulog dalawa para bawiin ang puyat nila kagabi. Hapon na nang nagising si Amara. Nagtungo siya sa kusina para kumuha ng tubig nang nakasalubong niya si Maximus na nagluluto sa kusina. We skip breakfast and lunch. Pang-dinner na natin to. Kain na tayo. Tinulungan ni Amara ang amo niyang maganda sa mesa at sabay na silang kumaing dalawa. I suggest, kung gusto mong malaman kung may nakasalanan ka ba sa aksidente o wala, harapin mo yung pamilya ng taxi driver na nadamay sa aksidente. Pagbukas niya ng topic tungkol sa pinag-usapan nila kagabi. Hindi ko alam kung kaya ko. Pagdadalawang isip pa rin ito. Hindi na niya kinulit pa si Maximus. Wala rin naman siyang magagawa kung ayaw nito. Baka mas lalo lang matrigger ang trauma ng binata. Dahil sa napag-usapan nila, ay mas lalo niyang naintindihan at nakilala si Maximus kung bakit kailangan siya nito para makatulog. Akala niya ay matatagalan pa bago magkaroon ng lakas ng loob si Maximus na kausapin ang pamilya ng taxi driver na namatay nang bigla na lang itong lumapit sa kanya. Gusto ko silang makausap. Mahinang sabi ni Maximus na para bang nagdadalawang isip pa rin ito sa gagawin. Napangiti si Amara nang sa wakas ay narinig na niya ang mga salitang iyon mula sa binata. Sa tulong ng nakakakilalang attorney ni Maximus, kaya nakita si Maximus at ang anak ng taxi driver. Sumama siya rito at hindi umalis sa tabi nito. Hi, ako po si Maximus. Ako po yung survivor ng isang aksidente 22 years ago. Pagpapakilala ni Maximus. Ate! Masayang bati sa kanya ni Kat. Gulat na napatingin sa kanya si Maximus. Tinawag ka niya ate. Magkakalala kayo? Bulong na tanong ni Maximus. Ako ang panganay na anak ni Jaime. Ang taxi driver na namatay sa aksidente. Nice to meet you. Ako si Amara. Ito namang lalaki ay si Ivan. Tapos siya si Kat. At ang mama namin na si Ara. Pagpapakilala niya pati na rin sa mga kapatid at ina. Kay laki mo na. Nakangiting nakatingin si Ara kay Maximus. Hinaplos ng ina nila ang buhok ng binata. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Maximus. Panay ang pag-iling nito. Nawalan kayo ng ama dahil sa akin. Nakangiting umiling lang si Amara. Ikaw na ba yun? Ang bata nakaligtas sa aksidente. Madalas kang ikwento sa amin ni Mama. Sabi ni Ivan. Sorry.
Sorry. Sorry. Panay ang paghingi ng tawad ni Maximus. Kaagad na lumapit si Kat kay Maximus at niyakap ito. Sunod namang yumakap si Ivan. Nagulat ang binata sa ginawa ng mga kapatid niya. Ngumiti lang si Amara at sumabay din sa pagyakap. Proud na proud kami sa'yo. Kinaya mo kahit na ikaw na lang mag-isa. Pinili mo mabuhay at lumaban. Nakangiting sabi ni Amara at lumayo kay Maximus. Bakit naman kami magagalit sa'yo at isisi ang lahat ng nangyari? Kung pareho lang naman tayong nawalan. Sabi pa ni Ivan. Wala pong gusto sa nangyari. Wala pong may kasalanan sa nangyaring aksidente. Kuya Maximus, sigurado ako na gusto ni Papa na mamuhay kami ng masaya kahit wala na siya. At sigurado po ako, kuya, na ang gusto ng mga magulang mo ay mamuhay ka sa mundo na walang dinadalang kahit anong bigat sa puso mo. Nakangiting sabi pa ni Kat. Napalaki niyo pong mababait na bata mga anak niyo. Pagkausap naman ni Maximus sa ina nilang si Ara. Napakaswerte ko sa kanila. Nakangiting sagot ni Ara habang nakatingin sa kanya. Nag-usap pa sila roon hanggang sa kailangan na nilang umalis. Magalang na nagpaalam si Maximus sa pamilya ni Amara. Hindi mo sinabi sa akin na ama mo yung taxi driver. Hindi pa rin makapaniwala si Maximus sa nalaman. Grabe, ang liit lang ng mundo. Hindi ka naman sinisisi kaya patatawarin mo ng sarili mo. Thank you, Amara. Ngiti lang ang sinagot ni Amara dito. Napansin na rin niya ang pagbabago ni Maximus simula noon. Nakikipagkita na ito sa therapist nito at nakikipag-cooperate na rin ito. Alam niyang hindi tatagal ay gagaling na rin si Maximus. BBT-1 na rin ito ang mga daladala na hindi masabi sa iba. Habang nagtatrabaho si Amara, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kat na nasa ospital daw si Ivan. Dali-dali siyang umalis. Hindi na siya nakapagpaalam pa kay Maximus. Ano nangyari? Nakapagsuntukan po si kuya sa lalaki po ni mama, ate. Nalaman kasi namin na nagoloko po yung lalaki ni mama. Sagot sa kanya ni Kat nang makarating siya. Napansin ni Amara ang mama nilang umiiyak habang nakatingin sa mga pasa sa mukha ni Ivan. Napakawalang kwenta kong ina. Umiiyak nitong sabi. Nagpadala ako sa kanya. Napabayaan ko kayo. Binigay ko sa kanya lahat pero nagawa niya pa rin akong lukohin. Napabuntong hininga si Amara at binayaran ng hospital bills. Patawad anak ko sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo. Sa lahat ng ginawa kong panluloko at sa pagsira ko sa tiwala mo. Paghingi ni Ara ng tawad sa kanya. Niyakap niya ang ina at pinatahan ito. Kahit ano pang kasalanan sa kanya ng ina niya, hindi niya maipagkakailang ina niya pa rin ito. Matagal na niya itong pinatawad. Mas lalong gumaan. Ang pakiramdam niya, ngayong personal itong humingi ng tawad sa kanya. Amara, nabalitaan ko bumalik ka na pero hindi niya kita nakikita sa inyo. Kapag nandun ako, wala ka naman. Ano bang meron sa Saudi at mas lalo kang gumanda? Biro pa sa kanya ng kababata niyang si Jello. Buhay ka pa pala. Biro ni Amara dito. Anong ginagawa mo rito? Siya ang nag-awat kay Ivan. Sagot ni Ara. Kuya Maximus! Masiglang sigaw ni Kat. Napansin niya si Maximus na naglakad palapit sa kanila. Sinabi sa akin ni Manong kung nasan ka. Bago siya magtanong, ay sinagot na siya ni Maximus. Ang daming tao. Di pa naman ako patay. Biro pa ni Ivan dahilan kaya nakatanggap ito ng kurot sa singit. O kamusta ka na pala? Biglang umakbay sa kanya si Jello na tinawanan lang niya. Naalala mo dati? Nangako tayo sa isa't isa na kapag 30 na tayo. Magpapakasal na tayo basta both single. Ah, oo nga pala. Natawa na lang si Amara nang maalala ang pinagkasunduan nila noon. Ngunit, napatigil din nang mapansin ang masamang tingin ni Maximus. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kakaibang kuryente sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Malapit ang birthday mo, asawa ko. Patuloy na pagbibiro ni Jello. Naku ate, hindi ka pa nakapagjowa kaagad ka ng ikinakasal. Pagkasabay pa ni Ivan sa biro ni Jello. Hanggang sa makauwi sila, ay panay pa rin ang pangaasar ni Ivan at pangungulit ni Jello. Habang si Kat naman ay kinakausap si Maximus. Nang maihatid na nila si Ivan ay umuwi na rin sila ni Maximus. Kaano-ano mo yung kasama mo? Tukoy ni Jello kay Maximus. Amo niya yan. Nagtatrabaho sa kanya si ate. Sagot ni Ivan. Alis na kami.
Pagpapaalam ni Maximus at nagmano pa sa mama niya. Balik ka rito, asawa ko ah. Pagpapaalam ni Jello. Kumaway lang si Amara dito. Pagka-uwi nila ay panay ang pagsusungit sa kanya ni Maximus. Napakamot na lamang si Amara sa ulo niya dahil para itong babae sa ginagawa. Hindi nga niya alam kung bakit wala ito sa mood. Kamusta naman po yung session niyo sa therapist mo, sir? Tanong ni Amara kay Maximus habang pareho silang nakahiga sa kama. Nagtanong ka pa. Hindi mo nga ako napansin, tanging ang asawa mo lang. Sarcastic na sabi sa kanya ni Maximus. Ah, si Jello ba? Kababata ko po yun. Meron kaming pangako sa isa't isa na dati na kami na lang kapag nasa 30s na kami tapos both single. Walang nagtatanong. Kaagad na tumalikod sa kanya si Maximus at hindi na siya kinausap. Nagdoble kayod si Amara lalo na't kababalik pa lang sa pag-aaral sa kolehiyo ng dalawa niyang kapatid. Kinabukasan ay sinaba siya ni Manang para mamalengke. Palagi silang nakaka-discount dahil halos kilala ni Manang ang mga tao sa palengke. Ang galing niyo Manang ah, makakatipid tayo nito. Manghang sabi ni Amara dito. Gusto mo turuan kita paano kung tumawad? Opo. Ayoko nga. Pagmamatigas ni Manang na tinawanan lang niya. Marami silang nauwing mga gulay at meat. Kaagad naman niyang tinulungan si Manang sa pagluluto habang busy naman sa paglilinis si Maria. Nasa opisina si Maximus. Pakihatid itong pagkain niya. Kapag kasi nakatutok ang bata ngayon sa trabaho nakakalimutan ng kumain. Tingnan mo, tanghali na. Tinanggap ni Amara ang pagkain at dinala sa opisina ni Maximus sa bahay nito. Sir Maximus? Panay ang katok ni Amara, ngunit walang sumasagot. Kaya wala siyang choice kundi pumasok. Napatigil siya nang mapansing nakayuko si Maximus sa mesa nito habang mahimbing na natutulog. Natutulog? Gulat na tanong niya. Kaagad niyang nilapitan si Maximus dahil baka hindi na ito humihinga. Nakampante siya nang mapansin na humihinga pa ang amo niya. Bakit ka nandito? Takang tanong ni Maximus na kakagigising lang. Nagatid po ako ng pagkain tapos nakita po kitang natutulog. Oo. Ang boring ng proposal nila kaya nakatulog ako. Yumi, nakatulog ka? Paano ka nakatulog? Pinikit kong mata ko. Napatampal na lamang si Amara sa naging sagot ng amo niya. Kaya niyo na pong matulog na ikaw lang mag-isa? Kailan pa po to? Tuluyan ka na pong gumaling? Tuwang sabi ni Amara. Successful ang therapy session ni Maximus. Kumain ka na po bago niyo tapusin ang trabaho? Nilapag ni Amara sa mesa nito ang mga pagkain pagkatapos ay umalis na. Ginagabihan ay pinuntahan niya si Maximus sa silid nito. I'm glad po na na-overcome niyo na po lahat ng kung ano mang daladala niyo. I'm happy na napatawad niyo na pong sarili niyo. And I'm more grateful na kaya mo na pong matulog na hindi kailangan ng amoy ko. Aalis ka na. Hindi mo na ako kailangan. Nakangiting pag-unawa ni Amara. Kailangan kita. Bakit kailangan mo po ako ngayong gabi kaya mo naman na? Your presence. It's comforting. Halos hindi na niya marinig ang sinabi ni Maximus dahil sa hina nito. Ngayon lang, please. Pinagbigyan niya ito at nahiga sa kama ni Maximus. Are you going to marry him? Malapit ang birthday mo. Tanong ni Maximus. Sino namang pakakasalan ko? Natatawa niyang tanong. Wala pang ang singsing ang kamay ko oh. Hindi ba nangako kayo sa isa't isa na magpapakasal kayo sa tamang edad? You're turning 30. Usap bata lang yon. Walang kasal na mangyayari. At saka, teka, nagiselos ka ba? Biro niyang tanong rito. Ngunit tumalikod lang sa kanya si Maximus. Hindi ko rin alam kung bakit nagsiselos ako. Lately, I feel threatened nang makita ko kung gaano kasuporta ang pamilya mo kay Jello. Nakilala niyo lang naman ako bilang batang nakaligtas sa aksidente. That's not true. Kaagad natanggi ni Amara. Kung alam mo lang kung gaano kakagusto ni Akat at Ivan. Lalo na si Angel at si Mama. Nai-insecure ka kay Jello? Kasi may chance siyang pakasalan ka. Malakas na natawa si Amara. Napatigil lang siya nang seryoso siyang tiningnan ni Maximus. Ano, natatawa ka sa paghihirap ko. Are you laughing kasi nalaman mong may gusto ko sa'yo? I'm laughing kasi hindi niya masagot ang tanong nito dahil pati siya ay nagulat sa pag-amin ni Maximus sa kanya. Teka, gusto mo ko? Hindi ba halata? Paano?
Bakit? Alam ko na. Baka nasanay ka lang sa presensya ko at nalilito ka sa love and comfort. Yan din ang akala ko noon. Akala ko nasanay lang ako kasi lagi ka nandyan. Hindi ko alam na unti-unti na pala kitang nagugustuhan. Tinanggap mo ako. Pinaramdam mo sa akin na karapat-dapat akong patawarin. Mahal kita, Amara. Napakurap si Amara sa gulat. Alam ni Amara sa sarili niya na may pagtingin din siya kay Maximus. Nasasaktan siya kapag nasasaktan ito. Masaya siya kapag masaya ito. Ngunit patuloy niyang pinipigilan ang pagkakagusto rito dahil hindi pwede. Dahil imposible magkagusto ito sa kanya. Nang marinig niya ito mula kay Maximus, hindi niya maipaliwanag ang saya. Matagal ko nang nalaman na hindi na ako nahihirapan na matulog. Pero nilihim ko dahil ayoko mawala ka. Saka ako lang na-realize na mali ang ginawa ko. Sorry. Paghingi ni Maximus ng tawad dahil sa paglihim nito. Pinapatawad na kita. Pwede ba kitang ligawan? Papatunayan ko sa iyo na totoong nararamdaman ko. Napansin niya sa mga mata nito na totoo ang sinasabi sa kanya ng binata. Maximus, tulog ka na ba? Nanlaki ang mata nilang pareho nang marinig ang boses ni Manang. Bakit pa siya nandito? Takang tanong ni Amara. Hindi ko rin alam. Bulong na sagot sa kanya ni Maximus. Papasok ako ha. Rinig pa nilang sabi nito. Dali-dali naghanap si Amara ng mapapagtaguan. Ngunit huli na nang bumukas ang pinto. Hinila niya ang damit ni Maximus, dahilan na napadagan ito sa kanya ito hinalikan. Ay Diyos ko kang bata ka! Maglak ka ng pinto! Reklamo ni Manang at sinara ang pinto. Tinulak niya paalis si Maximus na wala pa rin sa sarili dahil sa paghalik niya. You kiss me. Gulat pa nitong sabi. Dahil sa sobrang hiya ay tumalikod siya kay Maximus at tumaktong tulog. Hindi na rin naman siya nito kinulit pa hanggang sa nakatulog na sila. Pagkagising niya kinabukasan ay nakamasid sa kanya ang binata. Good morning. Masaya pa nitong bati sa kanya. Nahulog pa siya sa kama sa sobrang pagmamadaling makaalis sa silid ni Maximus. Hindi niya na-check kung may tao ba sa labas. Basta makaalis lang siya roon dahil sa kahihiyang nagawa niya. Amara, anong ginagawa mo sa silid ni Sir Maximus? At bakit ka nakapantulog na damit? Takang tanong ni Maria. Napatampal na lang si Amara sa noo niya at hinila si Maria papuntang kusina. Tama nga ako, parang may something sa inyong dalawa ni Sir. Sa paraan ng pagtitig niyo sa isa't isa na para bang punong-puno ng pagmamahalan. Kinikilig na sabi ni Maria. Kayong dalawa, may kilala ba kayong girlfriend ni Maximus? Tanong ni Manang pagpasok nito sa kusina. Napatingin naman sa kanya si Maria para mang-asar. May nakalimutan kasi ako kaya bumalik ako sa mansyon kagabi. Tapos, pagkabukas ko ng silid ni Maximus, nakita ko siyang may kahalikan na babae. Hindi ko nakita ang mukha kasi nakadagan siya rito. Ikaw ba, Amara? Anong ako? Kinakabahan niyang tanong. Hindi ako Kinikilig na napatawa naman si Maria. Napaka-defensive mong bata ka. Magtatanong lang naman ako kung may napansin ka ba, stay in ka rito. Wala. Wala ko napansin. Maglalaban na ako. Kaagad na iniwan ni Amara ang dalawa. Akala niya ay nagbibiro lang si Maximus. Ngunit, sineryoso nito ang sinabing panliligaw nito sa kanya. Pati pa ang pamilya niya ay nililigawan nito. Dumadalaw sa bahay niya at may dala pang mga pasalubong para sa mga kapatid at sa mama niya. Habang tumatagal, ay mas lalong sinisigaw ng puso niya ang pangalan ng binata. Hindi rin nagtagal ay sinagot na niya si Maximus. Pinakilala pa siya ni Maria at Manang bilang girlfriend. Ikaw pala yung babae sa silid. Kaya pala stay in siya ha. Pang-aasar pa ni Manang. Alam ko na yan. Lakas ng chemistry niyo Para lang ako nanonood ng K-drama. Sunod naman na lang binisita ang puntod ng mga magulang ni Maximus at pinakilala siya nito bilang girlfriend. Oh, saan pa tayo? Kulang na lang ibalita mo sa lahat na girlfriend mo ko. Biro ni Amara sa nobyo. Hanggang sa huminto sila sa puntod ng ama niya. Hi po, Sir Jaime. Naglapag si Maximus ng bulaklak. Ikaw yung palagi nagbibigay ng bulaklak kay Papa? Manghang sabi ni Amara. Ngumiti lamang ito sa kanya at tumalik sa noo niya. Pinagpaalam ni Maximus sa ama niya at binalita na girlfriend na siya nito. Aalagaan ko po at mamahalin ang panganay niyo po, Sir Jaime. Hindi po kita bibiguin. Nakangiting sabi ni Maximus.
Mahal na mahal kita, Amara. Mahal na mahal din kita, Maximus. Nakangiting hinaplos ni Amara ang pisngi ng nobyo. Hinila siya nito sa bewang at buong pusong humalik sa kanya. Alam ni Amara at Maximus na ang nangyari sa nakaraan ay may dahilan at yun ay ang magkita silang dalawa. Kahit ano pang mawala, alam nila na may darating sa buhay nila na masigit pang mahalaga. Merong mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Ang kailangan lang natin gawin ay ang tanggapin ang kung anumang tinadhana sa atin. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Lahat ng problemang binibigay ng Diyos sa atin ay kaya nating lampasan. Dahil walang binibigay ang Diyos na problema na hindi natin kayang tapusin. Katulad ng nangyari kay Maximus. Marami sa atin na nag-iibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang mga pamilya nila. Katulad naman ni Amara. Hindi man naging maganda ang pangyayari sa pamilya nila, napatunayan naman nila na kaya nilang magpatawad kahit na gaano pa kalaki ang kasalanan ng isa't isa. At yun ang mas lalong nagpapatibay sa pagmamahal ng isang pamilya. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy na pagsuporta, lalo na kina Paz Eliazar from Ontario, Canada, Carmencita Nankil from Batangas, and Lorbet Gregorio from Kuwait. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli.